Girls POV. This is my first time to experience the probinsya vibe and it sounds interesting according to nanay. Lahat ng excitement ko ay nabura na parang bula. Hindi ko gusto na binago niya ang pananamit niya. Agaw pansin ang maputi niyang hita. Baka kapag hindi ako makapagpigil ay mapaaway pa ako. Hindi ko siya pinapansin dahil naiinis ako at naaakit ako sa kanya. Nakita namin ang mga friends niya. Masaya siyang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan niya na may biglang yumakap sa kanyang lalaki. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Parang gusto ko siyang hatakin at ilayo sa lalaking tingin ko'y kaedad lang niya. Gusto kong baliin ang mga braso nito. Naging abala ito sa pakikipag-usap at nakalimutan na ata ako. Alam ko na may gusto sa kanya ang lalaki base na rin sa tingin niya. Wala sa sariling naglakad akong papalayo sa kanila. Mura ko habang naglalakad papunta sa madilim na bahagi ng plaza. Gusto kong ikalma ang sarili para akong sasabog. Nagsiselos ba ako? Tanong ko sa sarili ko. Ilang sandali ay sumunod siya sa akin. Gusto ko siyang makasama pero base sa narinig ko ay crush niya ito. Tama nga ako na may gusto siya sa lalaking iyon. Wala sa sariling sinabi ko na babalik na ako ng Maynila. Dahil sa sinabi ko ay nagpaalam siya sa mga kaibigan niya na uuwi na kami. Gusto kong suntukin ang sarili ko dahil bigla na lang lumabas sa bibig ko na aalis ako. Bigla akong nakonsensya dahil alam ko na gustong gusto niya magsaya ngayon. Dahil kapag bumalik na kami ay tsak na mamimiss niya mga ganitong ganap. Ako mang aalis na siya nang hatakin ko siyang palapit sa akin, sabay yakap ko. Walang salita na lumabas sa bibig ko. Aaminin ko na sobrang nagsiselos ako kahit na hindi naman dapat. Mukhang nilamon na niya ang sistema ko. Dahil hindi naman ako ganito dati. Nasa akin na ang lahat. Gwapo, mayaman at matalino pero bigla akong nagduda sa sarili ko. Hindi ka na ba galit sa akin? Malambing na tanong niya sa akin. Hindi ko alam kung naglalambing ba siya pero yun ang narinig ko. I'm not mad at you. Sagot ko sa kanya. Alam ko galit ka kaya umuwi na tayo. Di ba uwi ka na bukas? Malungkot na tanong niya sa akin. Wala na akong naging sagot sa kanya kundi halik. Sinakop ko ang labi niya at agad naman siyang tumugon. Lumalim ang halik namin na para bang wala kami sa public place. Nang tumigil kami ngumiti ako sa kanya. I changed my mind. I'm not going back to Manila. Nakangiti ako habang sinasabi ko iyon sa kanya. Alam ko na ang sagot. Base sa pagtugon niya sa halik ko. Alam mo, ang pabebe mo, Manong. May pahalik-halik ka na ngayon. Sabi niya sa akin habang nakangiti. What did you say? Manong? Tanong ko sa kanya. Kasi okay na. Pero, Manong talaga? Senyorito pala. Bungis-ngis na sabi niya. I'm just 25 and you're calling me Manong? Inis na sabi ko. Ang tanda naman ang tingin niya sa akin. Ikaw nga man, ang tawag mo sa akin 18 pa lang naman ako. Uwi na nga tayo. Saan niya sa akin? Let's mark this day, our first date. Sabi ko sa kanya, sabay hila papunta sa loob ng plaza. Hindi ito makatingin sa akin. Alam ko na namumulan na naman siya. Babe, are you okay? Tanong ko sa kanya. Huwag mo akong tawagin na babe, sarap ng kaibigan ko. At isa pa hindi kita boyfriend kaya huwag mo akong matawag-tawag na babe. Naiinis na sabi niya sa akin. Napangiti naman ako dahil halatang nahihiya siya pero itinatago lang niya sa akin. Sagutin mo ako para maging officially girlfriend kita. Pabirong sabi ko sa kanya dahil naaliw ako sa mukha niya. Hindi ka naman nanliligaw tapos sasagutin kita. Sagot niya habang may matalim na ang tingin sa akin. Mukhang mababaliktad na ata ang sitwasyon namin dahil siya na itong masungit sa aming dalawa. Pinasil ko ang pisngi niya bago kami pumunta sa disco na sinasabi niya. Sasha's POV. Hawak kami naglalakad papunta sa disco. Ako naman ang naiinis dito. Ginagawa niya kasi biro ang lahat. Paano kapag na-fall na ako ng tuluyan sa kanya? Sasaluhin niya ba ako? Oo, pumapayag ako sa pahalik-halik niya pero hindi ko nakakalimutan na mayaman siya at mahirap lang ako. Hindi kami pwede at maliwanag pa iyon kaysa sa sikat ng araw. Hindi niya binibitawan ang kamay ko. Nakita namin ang mga kaibigan ko. Mabuti na lang at wala na si John. Franny, akala namin uuwi na kayo. Tanong ni Naya. Hindi na. Gusto daw ko sa maranasan na senyoritang provincia vibes. Paliwanag ko sa aking kaibigan. Si Rosalie naman ay panay nguso sa kamay namin pero itong katabi ko, walang pakialam at mas sinigpitan pa ang hawak niya sa kamay ko. Takot daw siyang mawala dito. Sabi ko sa kanila sabay ngiti ng alanganin. Si Eliza naman ay tumatawa at aliw na aliw. Takot ka bang makuha ng iba? Sa Sasha, senyorito?
Walang planong tanong ni Eliza habang patawa-tawa lang. Tumingin naman ako kay Manong kung sasagot na siya. Kung akala ko'y mananahimik siya pero sumagot siya at ako ang nahihiya sa kanya. Mahirap na, baka wala na akong utusan. Akala ko pa naman ay matutuwa ako pero nainis lang pala ako. Aalis na sana ako nang bumulong ito sa tenga ko. Utusan na mahalin din akong pabalik. Sabi niya, gamit ang malambing niyang boses. Ako naman ay natulala sa sinabi niya. Bigla akong nabingi. Nabingi ako sa narinig ko. Bakit pa niya nagagawa ito? Nagulat na lang ako na lumapit sa akin ang isang host. Hay, magandang dilag. Pwede ka ba namin paanyayahan na pumunta sa gitna para sa pabulaklak? Tanong sa akin ng host. What's pabulaklak? Tanong sa akin ni Manong. Senyorito, yung lahat ng mga binata pwede siyang isayaw. Maghuhulog ng pera doon sa lagayan. Paliwanag sa kanya ni Rosalie. What? No way! Inis na saad niya, kaya nagulat naman kami sa kanya. Hay sa'yo, Papang Pogi. Grabe ang pogi mo. Pwede bang gawin din natin ang panlalaking version? Madami mga dalaga ang gustong isayaw ka. Sabi ng gay na host. Kuya, huwag yung boss ko. Ako na lang. Sabi ko sa kanya. Oh, boss mo si Papang Pogi? Sige, simulan na natin ang sayawan. Next ka, Papa Pogi, ha? Sabi nito kay Manong. Nakatingin ako ngayon kay Manong na galit ang mukha kaya pinisil ko ang kamay niya para kunin ang atensyon niya. Dito ka lang at kailangan ko makapagsayaw sa kanila. Paalam ko sa kanya. Shit! Pagmumura niya habang namumulan ang mukha. Kalma ka lang dito. Sabi ko pa sa kanya. How can I relax kung marami lalaki makikipagsayaw sa'yo? Inis na sabi niya. Pwede makipagsayaw ko rin sa akin kung gusto mo. Binigyan ko siya ng suggestion para naman hindi na siya magalit. Ngumiti muna ako sa kanya bago ako umalis sa tabi niya. Naglakad ako papunta sa harapan. Unang lumapit si John sa akin kaya naghiyawan ng mga nandoon. Siyempre lalo na ang mga kaibigan ko na alam ang sekreto ko na hindi naman talaga sekreto dahil alam din iyon ni John. Pero feeling ng ata ako dahil hindi sa akin kundi sa anak ng mayor sila tumitili. Ang ganda kasi ng ngiti ni John. Nilingon ko sa senyorito na masama na ang tingin ngayon sa amin. Ang laki ng pera na inilagay ni John kaya matagal pa niya akong isasayaw. Sweet dance lang at love song ang tugtugin. Kinakabahan na ako sa klase ng tingin niya. Lumapit ito at naglagay ng pera kaya halos lahat ng tao doon ay napasinghap sa ginawa niya. Ang dami niyang inilagay. Walang nagawa si John kundi ang bitawan ako. Hinapit niya akong palapit sa kanya. Ito ang rason kung bakit ayoko na magsuot ka ng dress. Pabulong na sabi niya sa akin. Tumigil ka nga dyan. Bakit ang dami mong nilagay dyan? Ihingi pa naman sana ako sa'yo. Wala nga akong pera dito para ihulog doon mamaya. Siguradong madami ang gustong isayaw ka. Nainis na sabi ko. Sa sinabi ko napangiti ito. So, you want to dance with me? You can dance on my lap. Panuluksong biro niya sa akin. Ako naman ay namumula na sa mga sinasabi niya. Muli ko na namang naalala yung nangyari sa kondo niya. Biglang naging maingay ang paligid. Si Pogi naman, para may chance kami. Ang Pogi mo, akit ka na lang please. Iyawan ng mga kababaihan na nasa paligid. Kaya naririnig ko ang mga malalakas na tili ng mga babae. At dahil sa request nila na si Manong na ang dapat isayaw, ay tumigil na kami. Iniwan ko siya sa gitna, tumupo ako sa tabi ng mga kaibigan ko. Tumabi din sa akin si John at nakipag-usap. Hindi ko na malaya na tapos na pala ang sayawan. Hindi kasi ako tumitingin doon kay Manong dahil mainis lang ako. Ewan ko ba pero nagigigil ako sa mga babaeng kasayaw niya. Ang papangit nila sa paningin ko. Medyo sumama ang ugali ko sa part na ito dahil nilalait ko sila sa isipan ko. Sorry po, Papa Guard. Alam kong minus 100 ako sa langit. Ani ko sa sarili ko. Medyo malalim na ang gabi at nagpa siya kaming umuwi na. At kagaya kanina hawak niya ang kamay ko. Masyado kang busy sa crush mo ah. Himig, naiinis na tanong niya sa akin. Ikaw nga, busy din. Sagot ko sa kanya. Are you jealous? Hindi no. Mabilis na sagot ko sa kanya. Okay, sabi mo eh. Nakangiting sabi niya na may halong pangaasar. Inirapan ko lang siya at narinig ko na tumawa ito. Sumakay kaming dalaw sa tricycle. Madilim na at tanging ilaw lang ng sinasakyan namin ang nakikita namin sa daan. May nakaharang na kurtina sa gilid ko. Medyo matagal din ang magiging biyahe namin at madilim dito sa loob ng tricycle. Nagulat na lang ako nang halikan ako ng senyorito. Malalim at mapusok na halos sigupin niya ang labi ko. Ang halik niya na hindi ko kayang tanggihan.
Kahit na sobrang nakakadala ang halik niya ay pinipigilan ko na makalikha ng ingay dahil ayoko rin na maskandalo kaming dalawa. Nakakahiya sa tricycle driver. Nagpatuloy kami sa aming ginagawang paghahalikan hanggang sa hindi namin namalayan na nasa may harapan na pala kami ng aming bahay. Bumaba kami na parang walang nangyaring kababalaghan sa loob ng tricycle. Pagpasok namin ay agad akong naghugas at naglinis ng katawan, ganoon din siya. Dahil maliit lang ang bahay namin ay sa sala ko siya nilatagan ng higaan. Masasabi ko na hindi rin pala siya maarte na tao kahit na laki siya sa yaman. Bago ako pumasok sa silid ko ay humirit pa ito ng isang halik na parang ayaw na akong tigilan. Pasalamat ako at tulog na si nanay dahil kung nagkataon nagising pa siya at nakita kami makukuro talaga niya ako sa singit. Naging maayos ang pananatili namin dito sa probinsya. Akala ko ngay makakarinig ako ng reklamo kay Manong pero game na game siya sa mga nangyayari dito sa buhay probinsya. Minsan pinipigilan ko siya, kagaya ng pagsisibak ng kahoy at pag-iigib ng tubig pero ayaw paawat. Senyorito, hayaan mo na si Bunsoy na mag-igib. Sabi ko sa kanya. Kaya ko ito babe, hayaan mo kong gawin ito. Nakangiting sagot niya sa akin. Sige, kung bahala. Ngumiti ito at pumunta na ulit sa balon. Nandito ako ngayon sa bakuran namin para mag-harvest ng mga gulay na lulutuin ni inay. Simula nang umuwi ako ay nagpaturo ako kay nanay kung paano magluto. Nakakahiya kasi. Ako ang dapat na magluto kapag nasa Manila na kami pero itong si Manong ang siyang nagluluto para sa akin. Fast learner naman ako. Kahit papaano kaya natuto na ako. Pagkatapos kong mamitas ay pumasok na ako sa loob ng bahay. Saktong pagpasok ko ay kararating lang ni Manong galing sa pag-iigib ng tubig. Mabilis akong kumuha ng pamalit niya dahil basa na ngayon ang damit niya. Nasanay na rin itong magising ng maaga. Naging tana ang kulay ng balat niya at masasabi ko na mas bagay sa kanya. Para sa akin lalo siyang naging gwapo. Magpalit ka muna dahil basa na yung damit mo at baka magkasakit ka. Sabi ko sa kanya sabay abot ng damit sa kanya. Ngumiti ito sa akin. Thanks babe. Sagot niya sa akin. Nagubad ito kaya ako naman ay napaiwas ng tingin. Masyado kasing maganda ang hubog ng katawan niya at naaakit ako sa mga pandasal niya sa tiyan. Babe, gusto mong hawakan? Ha? Nagulat na tanong ko sa kanya. Yung abs ko. Nakangiting sabi niya sa akin. Di ayoko. Mabilis kong pagtanggi sa sinabi niya. I'm just kidding. Iniwan ko na lang siya dahil ang saya niya habang inaasar ako. Nagulat ako na magtatanghali na dahil may mga dumating na mga mesa at upuan. Sunod-sunod ang dating ng mga delivery. May mga dumating din ng mga delivery ng pagkain kaya nagtataka ako kung bakit may mga dumadating. Hinila ko siya papunta sa silid ko. Anong meron at may mga delivery sa inyo rito? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Gusto ko lang ng konting salo-salo. Sagot niya sa akin. May okasyon ba? Tanong ko ulit sa kanya. It's my birthday today. Napaiwas ito ng tingin sa akin. Hala, sorry po hindi ko kasala. Saad ko sa kanya. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Alam ko na natigilan ito sa ginawa ko. Happy birthday, Daryl. Pagbati ko sa kanya pagkatapos ay hinalikan ko siya sa labi. Ito ang unang beses na ako ang humalik sa kanya at unang beses na tinawag ko siya sa pangalan niya. Noong mga nakaraan kasi ay nakakasanayan ko na ang pahalik-halik niya sa akin. Bibitaw na sana ako nang niyakap niya ako ng mahigpit. Thank you, babe. Nakangiting saad niya sa akin. Labas na tayo, baka hinahanap na tayo doon. Sabi ko sa kanya. Okay, babe. Sabay kaming lumabas. Nagayos ako ng paligid para naman kahit papaano ay maging maganda at masaya ang birthday niya dito sa maliit naming bakuran. Pumunta ang mga kaibigan ko dahil na rin inimbita niya. Kinunan ko ng litrato ang mga nangyayari para maging memories ko balang araw. Hindi ako sigurado kung ano ang meron kami at kung magtatagal ba ito pero masaya ako na naging parte ako ng buhay niya. Alam ko rin darating ang araw na wala na kami sa piling ng isa't isa. Pagbalik sa Maynila ay babalik na kami sa realidad na ako si Sasha na may Dia at siya ang senyorito na boss ko. Nagkakasiyahan sila at itong mga kapitbahay ay pinapainom nila si Manong. Kahit hindi ito sanay ay game pa din siya sa tagayan. Panay na nga ang kindat niya sa akin dahil halatang lasing na siya. Ang bait na bata ni Daryl, no? Biglang tanong sa akin ni inay. Siguro po. Hindi ko siguradong sagot sa kanya. Parang hindi ka pa sigurado, anak? Natatawang tanong ni inay sa akin. Hindi naman po kasi talaga siya mabait, inay. Ang suplado niya kaya. Noon lang ata, anak. Ngayon ba?
Kunti lang po. Very very light po. Sagot ko kay inay habang nakanguso. Kung talagang bata ka? Natatawang sabi sa akin ni inay. Nagsiuwian na ang mga bisita. Medyo mainit ngayon kahit na paggabi na kaya bala ko maligo sa talon. Dito sa amin ay may maliit na talon at masarap maligo dahil katamtaman lang ang lamig ng tubig. Hindi ko na niyaya si Manong dahil ang alam ko'y natutulog na ito dahil nakapikit na ang mga mata niya. Hinayaan ko na lang siyang magpahinga. Nay, punta lang po ako sa talon. Paalam ko kay nanay. Sige anak, mag-iingat ka. Sigaw niya sa akin mula sa kusina. Lumabas na ako sa bahay. Ligtas naman kahit na ako lang mag-isa ang pumunta dahil mababait ang mga kabaryo ko. Dito na ako lumaki kaya alam na alam ko. Pagdating ko ay natuwa ako dahil ang linis pa rin ng tubig. Walang pinagkaiba noong huling punta ko dito. Hinabad ko ang damit ko at ang brad panty na lang ang tinira ko. Nilagay ko rin sa malaking bato ang dala kong towel. Paggabi na kaya sigurado ako na wala nang pupunta dito. Tuwing sasabit ka sang 6:00 ng gabi ay nasa kanya-kanyang tahanan na ang mga tao dito. Ang sarap sa pakiramdam ng tubig. Hindi ako pumupunta sa malalim dahil hindi naman ako marunong lumangoy. Hindi ko alam pero simula nung bata pa ako ay dito na kami naliligo. Minsan pero hindi ako pumupunta sa malalim na bahagi. Natatakot din akong malunod. Bigla akong napabulalas nang may biglang yumakap sa akin. Bakit hindi mo ko sinama dito, babe? Tanong sa akin ni Manong. Nakakagulat ka naman. Hindi kita sinama dahil tulog ka po. Sagot ko sa kanya. Saan ginising mo ko? Nararamdaman ko ang labi niya sa likod ko dahil nahalikan niya ako. Biglang uminit ang pakiramdam ko sa ginagawa niya. Ano bang ginagawa mo, senyorito? Ibaba mo nga ako. Sabi ko sa kanya dahil nagulat ako sa biglaan niyang pagbuhat sa akin. Nakabrief na lang siya at ramdam ko na ang bukol na tumutusok sa pang-upo ko. Ayoko doon, babe. Much better dito sa malalim tayo. Nakangiting sabi niya. Humarap ako sa kanya at yumakap sa leeg niya dahil natatakot ako. Relax, babe. You're safe with me. Assurance niya sa akin. Alam mo naman hindi ako marunong lumangoy kaya natatakot ako. Saad ko sa kanya. Tumingin lang ito sa akin at ganoon din ako sa kanya. Napakagwapo niya at talaga naman lahat ay mahuhumaling sa kanya. Sa tingin ko mahal ko na siya. Sa ilang araw na kasama ko siya ay hindi na tumigil ang bilis ng tibok ng puso ko kapag tumitingin siya sa akin. Hinawakan ko ang mukha niya. Inilagay ko ang daliri ko sa kilay niya pababa sa ilong niya hanggang sa labi niya. Bakit bang gwapo mo? Tanong ko sa kanya. Tumawa ito sa sinabi ko. Gwapo pala ako sa paningin mo. Kala ko kasi matandaan ng tingin mo sa akin eh. Kala mo siguro hindi ko alam na Manong na masungit ang tawag mo sa akin. Naaaliw na sabi niya. Bakit? Masungit ka naman talaga. Sa kapatas lang tayo dahil Manong din naman ang tawag mo sa akin. Nakasimangot na sabi ko. Mas gusto ko naman natili kang Manang. Dahil ayoko na may ibang maali-aligid sa'yo ng mga ipis. Seryosong sabi niya. Ipis? Ewan ko sa'yo. Maligo na tayo para makauwi na. Sabi ko sa kanya. Tumawa ito pagkatapos ay isinabay ako sa paglubog niya sa tubig. Hindi ko rin inaasahan na halikan niya ako habang nasa ilalim kami ng tubig. Isa na naman sa magandang alaala na pwede kong balikan balang araw. So sobrang sweet ni Manong ay para kaming nasa isang pelikula sa TV. The Reels POV. Every morning, I woke up early. Nakasanayan ko na siyang gawin. Sobrang komportable ako sa buhay dito sa probinsya. Alam ko na hindi alam ni Sasha na birthday ko today. Before, I decided to go here. Tinawagan ko ang parents ko na magbabakasyon ako. Nagulat si Mom pero hinayaan lang niya ako. I don't want a big celebration on my birthday. Tinawagan ko secretary to prepare everything here. People here are so nice. That's why I want to celebrate my birthday with them. This is my best birthday ever. I didn't expect na hahalikan ako ni Sasha and she also called me in my first name. Masarap sa tenga na finally tinawag niya akong Daryl. Nakapag-inuman din ako sa mga matatanda dito. Nakaramdam ako ng hilo kaya pumasok ako sa loob na para matulog. Nagising ako at hinanap ko si babe ko. Nasanay na akong babe ang itawag kay Sasha kapag kami lang dalawa. Nay, umalis po ba si Sasha? Tanong ko sa nanay niya. Oo anak, umalis pumunta doon sa talon at gusto daw niyang maligo. Sagot sa akin ni nanay. Saan po bang banda iyon, Nay? Muli kong tanong kay nanay. Doon sa dulo, anak. Taka lang,
Di ka ba nahihilo? Hayaan mo na si Sasha dahil okay lang siya doon. Anya sa akin. Okay na po ako, Nay. Gusto ko rin pong maligo. Saad ko sa kanya. Sige anak, mag-iingat kayo. Masarap ang tubig doon, nakaka-relax. Nakangiting sabi niya sa akin. Kaya nag-ayos na ako ng gamit na dadalhin ko. Naglakad ako hanggang sa dulo. Mula sa akin na tatayuan ko ay natanaw ko sa Sasha na naguhubad na ng mga damit niya. Tanging bra at panty na lang ang natitira sa kanya. Nag-react kaagad ang kaibigan ko sa nakita ko. Dahan-dahan ako lumapit sa kanya at niyakap ko siya. Nagulat pa ito sa pagyakap ko. Hinahalikan ko ang likod niya. Nag-iwan ako ng marka sa likuran niya. Binuhat ko siya at dinala sa malalim. Aware ako na takot siya at hindi marunong lumangoy. Hinalikan ko siya ng banayad at puno ng pagmamahal. Oo, mahal ko na siya. Siguro noong unang kita ko pa lang sa kanya ay nagustuhan ko na siya. Tunugon naman niya ang bawat halik ko hanggang sa lumalim at naging agresibo kami sa isa't isa. At ng mga oras ngang iyon ay hindi na ako nakapagpigil at tuluyan ko na nga siyang naangkin. Sasha's POV. Tuluyan ko na ngang naipagkaloob kay Senyorito ang aking pinakaiingatang pagkababae. Nanatili kami magkayakap at dinadama ang init ng katawan ng bawat isa matapos ang isang mainit na tagpo sa pagitan naming dalawa. Bukas ay babalik na kami sa dati naming buhay. Nagpapasalamat din ako dahil hindi niya inilalabas sa loob ko dahil sigurado ako na baka maging pakwan agad ang laki ng tiyan ko. Uwi na tayo, Senyorito. Nakangiting sabi ko sa kanya. Why are you calling me Senyorito? Daryl is much better than that. Tanong niya sa akin. Hindi po pwede. Tara na, siguradong kanina pa naghihintay sila nanay sa atin. Nakangiti na saad ko sa kanya. Kahit na hindi gaanong maliwanag sa pwesto namin ay nakikita kong nakabusangot ang gwapo niyang mukha. May anger issues pa naman ang laking ito. Pasalamat siya kasi kahit galit siya ay gwapo pa din siya. Nagbihis na kami para makauwi na. Ngayon pa lang ay nangangalay na ang balakang ko. Nagulat ako kaya napatili ako. I know that you're tired. Let me do this for you. Sabi niya sa akin habang karga niya ako. Hindi ko naman maiwasang hindi mapangiti. Ang laki ng pinagbago ng senyorito kong masungit. Sana palagi siyang ganito para magkasundo kaming dalawa. Inihilig ko ang ulo ko sa dibdib niya habang karga niya ako. Malapit na kami sa bahay kaya gusto ko sana na ibaba na niya ako. Senyorito, ibaba mo na ako. Saad ko sa kanya. Hindi ito sumagot at tumakbo pa para makarating agad kami sa bahay. Sumilay naman sa mukha nito ang nakakalokong ngiti. Abutit nandito na kayo mga anak. Saad ni nanay. Bakit po, Nay? May problema po ba? Tanong ko sa kanya. Wala naman anak pero kailangan kasi namin umalis ng kapatid mo. Pupunta kami sa kabilang baryo para makiramay sa isa kong kaibigan na namayapa na. Anya sa amin. Ganoon po ba, Nay? Sige po, mag-iingat po kayo. Saad ko sa kanya. Teka lang anak, bakit ka pala karga ni Senyorito? Tanong ni inay sa akin. Nadulas po ako kanina, Nay, kaya masakit ang balakang ko. Paliwanag ko dito. Ganoon ba? Sige anak, kayo na bahala dito. Bukas pa ng umagang uwi namin ni Bunso. Sabi niya. Sige po, Nay, aayusin ko na din po ang mga gamit namin. Hapon pa naman po ang alis namin. Mag-ingat po kayo. Sagaw ko sa kanila dahil palabas na sila sa bakuran namin. Pagpasok ko'y ang lawak ng ngiti ni Manong. Siguro'y may binabalak ito sa akin na masama. Pumasok ako sa kwarto ko para ayusin ang mga gamit ko. Masakit ang nasa pagitan ng mga hita ko at nangangalay ang balakang ko. Nahihirapan din ako maglakad kaya para akong pagong kung kumilos ngayon. Sumunod naman ito sa akin dito sa silid ko at umupo sa papag ko. Isa-isa kong inayos ang mga gamit ko. Pagkatapos ko dito ay gamit naman niya ang aayusin ko. Pwede ba? Huwag mo kong titigan. Inis na sabi ko sa kanya. You're so gorgeous, babe. Nakangiting sabi niya. Tigilan mo nga ako. Diba? Manang ako, badoy. Tapos ngayon gandang-ganda ka sa akin. Balak mo lang atang makaisa pa. Sorry ka na lang kasi masakit pa. Saad ko sa kanya. You're so funny, babe. I know na masakit pa yan. Baka ikaw may gusto na makaisa pa tayo. Don't be shy. I'm always willing and ready, babe. Tumatawang sabi niya na alam ko nagbibiro lang siya. Ewan ko sa'yo. Aray. Bigla kasing sumakit ang pagkababae ko. Konting galaw ko ay masakit. Are you okay? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Mukha ba akong okay?
Inis na sabi ko pero itong gitna ko'y hindi nakikisama. Aray, ang sakit. Nakakainis ka naman kasi. Bakit ba kasing laki niyan? Tanong ko sa kanya habang naiinis ako. I'll take that as compliment, babe. Ngumiti ito sabay halik sa labi ko. Smack lang yun pero kakaiba pa rin ang hatid sa akin. Bago pa ako bumigay ulit ay pinagpatuloy kong ginagawa ko. Ayoko magbigay ng motibo sa kanya na gusto ko pa. Kahit na ang totoo ay iba ang sinasabi ng malandi kong utak, lalo na itong katawan ko. Pagkatapos kong ayusin ang gamit ko ay gamit naman niya ang sinimulan kong ayusin. Tinulungan niya ako kahit nasabi ko yung wag na lang. Pagkatapos namin ay nag-ayos na kami ng higaan. Tumabi ito sa akin. Dari, tawag ko sa kanya. Sagot niya sa akin. First day of school ko na sa Monday. Sabi ko sa kanya. And? Tanong niya sa akin. Ayoko sumabay sa'yo. Saad ko sa kanya. I understand. Saad niya sa akin bago ipinikit ang mga mata niya. Hindi ko tuloy natukoy kung nagagalit ba siya pero ano naman ang dahilan para magalit siya. Wala naman kaming relasyon na dalawa. Pagbalik namin ay hindi mababago ang kasalanan na ginawa namin. Kung magalit man sa akin si Miss Max ay tatanggapin ko. Alam ko na kasintahan niya si Miss Max pero heto ako ngayon sa tabi niya. Huminga ako ng malalim bago nagdesisyon na matulog na. Wala naman akong pagsisisi na ibinigay ko sa kanya ang puri ko pero kapag naaalala ko na babalik kami sa dati kapag bumalik na kami sa Manila ay nalulungkot na ako. Sabado bukas at may isang araw ako bago pumasok sa university. Pinilit ko matulog at dahil na rin sa nangyari kanina ay nakatulog din akong kaagad. Pagod na pagod ang pakiramdam ko. Kinabukasan ay nagising ako na masama ang pakiramdam. Wala na siya sa tabi ko at hindi ko alam kung nasaan ba siya. O anak, bakit nauna nang lumabas sa'yo si senyorito? Akala ko ba'y sabay kayong aalis? Tanong sa akin ni inay. Umalis na po ba siya? Baka po may emergency sa kanila. Tanging sagot ko kay inay. Okay ka lang ba anak? Tanong sa akin ni inay. Opo nay, inaantok lang po ako. Sagot ko sa kanya kahit ang totoo'y masakit ang maselang bahagi ng katawan ko. Ano kayang dahilan? Bakit ang aga niyong umalis? Tanong ko sa sarili ko dahil hindi ko rin alam ang sagot. Ganun lang ba iyon? Dahil nakuha na niya ay aalis na lang siya? Masama ang pakiramdam ko at loob ko nang lumuwas ako papunta sa Manila. Pagdating ko sa kondo ay nanlaki ang mata ko at biglang may karayom na tumusok sa puso ko sa nakita ko. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Ang sakit ng puso ko. Alam ko na kahit siya ay natigilan din nung makita ako pero dahil baliwala lang ako sa kanya ay wala ako nakitang kahit na anong emosyon sa mga mata niya. Pinilit ko na maging normal sa harapan nila. Siya yung babae na nakita namin sa Griffin. Alam ko rin na may malalim silang koneksyon. Nahalata ko kaagad iyon nung nasa restaurant kami. Magandang gabi po. Bati ko sa kanila habang pinipilit na pasiglahin ang boses ko. Hi, good evening. I'm Arian. And you are? Nakangiting sabi niya sa akin. Sasha po. Maid po ni Senyorito Daryl. Pakilala ko sa kanya. Tumingin ito kay Manong nang may pagtataka. You are the maid now? May halong pang-uuyam na tanong nito kay Manong at mahalata din sa boses niya. It's Mom's idea. Balawala niyang sagot doon kay Arian. Ayoko nang tumagal pa dito kaya nagpaalam na ako. Baka kapag magtagal pa ako ay lalo ko lang saktan ang sarili ko. Senyorito, pwede na po ba akong pumasok sa silid ko? Tanong ko sa kanya habang hindi makatingin sa kanya. Leave us now. Kalmadong sagot niya sa akin. Okay po. Medyo pumiyok na sagot ko sa kanya. Pagpasok ko sa silid ko ay doon na nagsimulang pumatak ang luha ko. Wala naman kaming relasyon pero nasasaktan ako. Masakit pala kapag nakita mo na may kahalikang iba yung tao na ikaw ang naging kasama kahapon lang. Tanga din ako dahil alam ko naman na babaero siya pero bumigay ako. Tapos ngayon ay sa iba na naman siya. Nakuha na naman niya yung gusto niya kaya hayaan ko na lang siya. Mahalaga iyon sa akin pero ano nga bang magagawa ko? Hindi ko na pwedeng ibalik dahil winarak na niya. Ang sakit pa naman niyang mangwarak dahil ramdam ko pa hanggang ngayon. Pinunasan ko ang luha ko at nagpalit ako ng damit. Habang nakatingin ako sa salamin hindi ko maiwasang malungkot para sa sarili ko. Pinilit kong maging okay at ngumiti kahit na masakit ang katawan ko at masama ang pakiramdam ko. Kaya mo yan, Sasha. Ikaw pa? Kausap ko sa sarili ko. Paglabas ko ay walang tao sa sala kaya napatingin akong bigla sa pinto ng kwarto niya. Nandyan kaya siya? Pero baka umalis din sila noong Aryan niya.
Kahit na gabi na nagsimula na ako maglinis. Madaming kalat sa mesa, nasa pakuwari ko'y kumain na sila dahil may natitira pang pagkain. Hindi ako gutom kaya itinabi ko na lang ito sa loob ng ref. Pagkatapos ko maglinis ay pumasok ako sa silid ko para magpahinga. Uminom muna ako ng gamot dahil wala akong dapat asahan kung may mangyari sa akin dito. Walang ibang mag-aalaga sa akin kundi ako lang. Bago ako matulog ay nagbukas ako ng phone ko. Doon ko nakita ang madaming pictures namin. Ang mga pictures na nakangiti siya. Ibang-iba sa ugali niya dito, nabugnutin. Palibasa kasi matanda na. Alam mo, Sasha, baka nagpanggap lang siya na masaya. Bulong na isang bahagi ng utak ko sa akin. Ito na naman kami, nag-aaway na naman kami ng sarili ko. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako.